So yun mga kasang, no, naikwento ko nga sa inyo no nakaraang video na may gagalawin kami at may lilipat kami dito sa loob. So ayun na nga yung nakikita nyo yung ating 75 gallons ay ililipat na natin sa labas at nilipat ko na muna itong ating flower horn dito sa 20 gallons dahil maliit pa naman yan. Ito yung ating iconic Beast Lab na flower horn. So ang problema ko na lang itong goldfish natin kung saan natin ito ilalagay para madrain na natin yung tubig. So yun mga kasang, no, iniisip ko lang no, dahil itong mga goldfish na to, mabilis talaga magdumi to. So meron ako mga spare tank sa labas, kaso mga naka lang yon, mga naka sponge filter lang, kaya medyo nag-aalangan ako. So saglit lang naman sila doon, pero ililipat ko na rin sila dahil ako no choice naman. Siguro araw-araw ko na lang i-water change yan. So yun mga kasang, dito ko nga sila ilalagay sa aking goldfish tank na 20 gallons na mahaba. So yun mga kasang, no, kung tutuusin kasya pa naman talaga sila dyan dahil 20 gallons na long tong aking aquarium. Ang problema lang nito dalawang sponge filter lang kasi yung filtration yan. Kaya medyo alanganin pa rin yan dahil bukas lang madumi na for sure yung tubig nila at mahirapan na huminga yan. So araw-arawin ko na lang yung water change yan hanggat pine-prepare pa natin yung tubig nung paglilipatan nila ulit na 75 gallons. So yun mga kasang, no, hindi ko na napakita sa inyo na busy na ako at yun nga nilipat na namin yung 75 gallons. So dito na siya ipopwesto sa labas at ayan nilinis ko na rin yung sump niyan at katalikod niya yung ating 50 gallons. So sakto naman, no, sakto dito, tapos may lugar pa yung ating Tesla para mag-park. So kaya medyo masikip na yung lugar ko dito, no, dahil ang laki rin yung tank na nilabas natin. At ayun mga kasang, no, kung maalala nyo no nakaraan video ko yung aking PKBM at ang sabi ko nga doon ang tagal nila magkaroon ng anak. At yun, nakita ko ngayon, biglang akala ko nakikita ko yung mga yung mga dumami kasi yung dito yung mga snail, mga pond snail. Pero hindi ko napansin. Meron na pala mga fry, so hindi ko lang alam kung saan female yan lumabas. Pero madami-dami tong fry at yun, nakakatuwa lang na nagbuga na rin sa wakas yung ating PKBM. Ngayon, kukunin ko na yung mga anak niyan at ilalagay ko sa ibang lalagyan para makasigurado tayo na na lumaki sila. Dahil pag dito lang natin pinabayaan yan, may possibility na kainin sila ng mga malalaki. So yun talaga yung dapat ginagawa. Lalo na pag gusto mong mapalaki at mabuhay mo lahat ng mga maliliit na anak ng ating mga live bearers. Inihiwalay talaga sa mga sa mga parents nila. So ayan, may dala na nga akong dito. Ready na yung ating panghuli. Tsaka yung lalagyan. So yun mga kasang, no, naalala ko lang nung newbie pa ako at bago pa ako sa pag-aalaga ng isda, bilang na bilang ko talaga yung mga lumalabas na fry. So itong ating PKBM, bantay na bantay ko talaga yan. So kinuha ko itong mga fry at eksakto 14 pieces yung fry na nakuha ko dito sa ating PKBM. So yun, sana magtuloy-tuloy, no, at dumami yung ating PKBM. Alright, so hinahanap ko na nga kung saan sila ilalagay, no, at yun lang, pakita ko lang sa inyo yung unang buga na kinakwento ko nung nakaraan. Ito yung unang buga ng PKBM nung dumating sila. Meron akong dalawa, ayan, nakita nyo, layo na ng pagitan ng unang anak tsaka itong mga bagong anak ngayon. So ililipat ko na to at marami naman ako slot dito. Iniisip ko lang kung sino yung pwede nilang katabi. Ito, may slot ako dito. Yeah, may BBS pa nga ako dyan galing kay MR Gapi. Kaya maganda rin na magpalaki ngayon ng mga fry dahil meron pa tayong ginagamit na BBS from MR Gapi na napakaganda. 95% hatching rate. Kaya walang tapon yan at talagang lumulusog yung aking mga fry. At ngayon nga dumadami yung fry natin ulit, no? At nag-aanakan yung mga live bearer natin ngayon. So dito natin ilalagay yung 14 pieces na PKBM. Katabi niya yung ating P-dirt. Tsaka yung fry ng P-dirt yan, napagitnaan siya ng P-dirt. So yan, dito na natin yan palalakihin. Tignan natin, no, kung gaano kabilis lalaki yan dahil meron nga akong BBS ngayon.
Ayan, katabi niya yung mga breeders natin na koi feeder. Tas dito naman yung mga fry ng ating koi feeder. Yung fry ko ng koi feeder, ilang araw pa lang yan guys. Ang bilis talaga lumaki. Dahil doon sa gamit ko na BBS. From MR Gapi, yung deep blue. At yun nga pala, update ko na rin kayo no, dahil nalagyan ko na ng tubig. Itong 75 gallons na nilipat natin yan, napuno na yung tubig. Pero bakit ayaw bumukas? Ayan, naayos ko na yung saksakan. So dito ko ilalagay ulit yung goldfish pag na-cycle na natin yung tubig. Ngayon, mga ilang araw lang yan, mga 3 to 5 days lang yan. Pwede ko na lagyan ulit ng isda yan. Hindi ko pa tatagalin ng 1 month yan, no, dahil hindi ko naman kailangan i-fully cycle yan. So yun, pag nakita nyo yung bahay namin yan, no, diba, ang dami naka-display na basahan dyan. So kitang-kita agad yung mga goldfish. Maganda nga sana kung meron tayong arowana dyan. Kaso ayaw pa ako payagan ni Mrs. bumili. So kailangan mag-ipon muna tayo para makabalik tayo sa pag-aalaga ng arowana. So ayun, ganito na itsura. At ayan, nakita ko nga na madumi yung ating aquarium, itong ating planted tank sa loob. Kaya naisip ko na linisan. So ganito kadali lang naman ako maglinis niya, no? Kasi meron naman akong pang scrub dyan na magnetic. So scrub lang tayo dyan. Ayan. Hindi naman masyadong dumudumi to dahil ilang piraso lang naman ang isda dyan. So goods na agad yun, basta ma-scrub ko. Tapos yung bumabang tubig, yun lang yung idadagdag ko. So mga 2 tabo lang siguro ito idadagdag ko dito. At goods na yan, no? Puno na ulit yan. So yun, ganyan kasimple lang ng pag mga planted tank. Di naman talaga yan wina-water change ng malakihan. So yun mga kasang, no, ganun kasimple lang at malinaw na naman ang ating planted tank ng ating PKBM dito sa loob ng bahay. At ayun, medyo numinipis yung, hindi ko alam kung anong tawag sa halaman na yun. May mga numinipis tapos meron mga kumakapal. So ayan, malinaw ulit siya. At yung tubig malinaw, yung mga ayan, yung parang grass na yan, dwarf Sagittaria ba yan? Ayan, goods na goods pa rin yung mga halaman natin galing sa Aqua Street. Ayan, kaya gustong-gusto nila akong bigyan kasi lagi ko silang binabate. So ayun mga kasang, tapusin muna natin ang video na to at maraming salamat sa mga nanood. Peace out. So yung mga kasang, gusto ko lang shoutout si Sir Carlo Joseph Abayon na laging first comment yan, tsaka si John D. Shoutout sa iyo.